Hello po, kamusta po? I-share ko naman po sa inyo ngayon po kung paano po ba malalaman kung buntis na po ang alagang hamster at kung ilang weeks po ba ito bago manganak. Marami po kasi nagtatanong tungkol po dito kung paano daw po malalaman kung buntis na yung hamster. So dito sa videos na ito, i-share ko po sa inyo lahat po na kailangan nyo pong malaman tungkol sa pagbubuntis ng hamster at kung paano po ba ito malalaman kung manganganak na po ito. Unang-una po, bago po tayo mag-isip na baka buntis yung alaga nating female na hamster, kailangan po siguraduhin po natin na yung ating hamster na alaga ay babae at lalaki sa isang cage. Pwede pong dalawang babae, isang lalaki, pwede po yan. Possible po na mabubuntis po yung mga babae kapag po may kasamang lalaki sa isang cage. Baka po kasi minsan nag-expect tayo na mabubuntis yung hamster natin, yun pala parehas po silang female. So kailangan female at male po ang magkasama sa isang cage. So, ang unang sign po na buntis po yung alaga nyong hamster kapag po ito ay nag-iipon ng madaming pagkain. So, ang mga hamster ay normal naman po talaga na nag-iipon ng mga pagkain sa gilid-gilid ng kanilang cage. Pero kapag po sila buntis, ito po ay nag-iipon ng mas madami po na pagkain. So, iyan ang una pong sign. Ang pangalawa po, kapag po yung hamster ay naghahakot po sila ng mga beadings, gumagawa po sila ng pugad or nest. Yan po ay isang sign na sila po ay buntis. Then pangatlo, kapag po napansin nyo po na yung daddy po ng hamster nyo ay visible, nakikita po kagaya po nito napapansin nyo, kitang-kita po yung daddy nila kapag po sila ay natutulog. Kapag po kasi hindi buntis yung hamster, hindi po nakikita yung dede. Hindi kagaya po pag buntis po sila, nakikita po yung dede kagaya po neto. Ito po ay dwarf po na hamster. So, iyan lang po yung dede niya kakonti. Kapag po ang isang hamster ay buntis, kapag po binigyan niyo po ito ng papel or tissue, ayan po yung gagawin niya, gumagawa po siya ng nest. So, ibig sabihin yan, buntis nga po siya kapag nga po gumagawa siya ng nest. At mahalaga po yan, so kailangan pagka alam yung buntis yung hamster nyo, yan po, bibigyan niyo po sila ng pwede nilang gawing pugad para po maging komportable sila sa panganganak po nila. At higit po sa lahat, malayo po sila sa stress kapag mayroon po silang pugad or nest. Kasi nakakapagtago po sila at naitatago po nila yung mga babies nila. Isisingit ko lang po guys, pasensya na po kayo kasi maraming manok po yung kapitbahay namin, manok na pangsabong tilaok po ng tilaok. So, continue na po tayo guys doon sa pinag-uusapan natin na hamster na pagbubuntis po nila. Kapag po yung hamster ay tulog ng tulog, magiging po isipin na sila po ay buntis. Kasi normal lang po sa mga hamster na kapag daytime, sila po ay tulog ng tulog. Sa gabi, sila po ay naglalaro at gising po sila sa gabi. Yun po ang ugali ng mga hamster. Ang buntis po na hamster, kapag po malapit na po sila manganak, doon nyo po makikita na malaki na po yung tiyan nila. Yung both side ng tiyan nila ay doon umbok na umbok po. Hindi po normal yung laki nila. So, hindi yun dahil mataba sila, dahil yun sila ay buntis. Ito po yung itsura ng buntis na hamster kapag malapit na po yung mga anak. Pansinin niyo po yung tagiliran nila, umbok na umbok. So yan po, ibig sabihin malapit na po yan mga anak. Magbibilang na lang po kayo ng 3 to 4 days, yan po sila ay mga anak. So ano po dapat gawin kapag kaganyan? Siyempre kailangan po, before po sila mga anak, kailangan po malinis na po yung cage nila, nakapagpalit na kayo ng beadings. At higit sa lahat, ihiwalay niyo po yung male or siya po yung ihiwalay niyo or ibubukod niyo po siya ng cage. Kapag po Syrian, ganito po kadami sila mga anak, madami po, 10 o mahigit pa po sa 10 mga anak ang mga Syrian. So kapag sa dwarf naman po, kadalasan hanggang 6 lang or 5 yung magiging babies nila. Ito naman po yung itsura ng Syrian hamster na buntis. So mapapansin nyo, ang laki po ng tiyan and then lumalabas din po yung mga dede. Marami po siyang dede compare po sa dwarf kasi mas malaki nga po yung Syrian compare po sa dwarf hamster. So kapag ganito po yung itsura ng alaga nyong Syrian, malapit na po rin po yung mga anak. So, magbibilang na lang kayo ng ilang araw. So, kailangan i-prepare nyo rin po siya, ibukod nyo po siya sa male. Kung itatanong nyo naman po, bakit po kailangan paghiwalayin yung couple na hamster? Halimbawa po, ibubukod mo yung male sa female, kailangan ibubukod mo yung female sa male. Kailangan po ipaghiwalayin sila ng cage. Bakit po ganon? Kasi po, kapag ang hamster na babae nanganak po, maari po yung kastahan ulit ng male. Wala po pakailam yung male na hamster kung yan po ay bagong panganak. So, ganon po sila mag-isip ang mga hamster. At ang mga female na hamster, mabilis lang din po mabuntis. So, kailangan para po hindi mangyari yan, kailangan po talaga pagbukurin sila ng cage.
At pangalawang dahilan, para po hindi kainin ng male na hamster yung magiging babies ng female. So, yun po yung mga dahilan kung bakit kailangang ihiwalay o ibukod yung female or yung male ng cage. So, paano po ba malalaman kung ang hamster ay malapit na manganak? Makikita nyo po yan. Pag visible na po yung tiyan, malapit na po yan manganak. So, pag malaking-malaki na yung tiyan, yan, ibig sabihin malapit na po yung manganak. At kung itatanong nyo naman po, ilang weeks po ba, ilang araw po ba bago manganak ang mga hamster? Depende po yan sa lahi ng alaga nyo pong hamster. Halimbawa po yung alaga nyong hamster ay Syrian po. Mapa-Teddy man po yan or Golden na Syrian. Yan po ay hanggang 16 to 18 days lang po yung bago po manganak. So, magbibilang ka lang po pagka nga po makikita nyo malaki na po yung tiyan, ayan, makitang malaking-malaki na po yung tiyan, malapit na po yung manganak. So, kailangan po ibukod nyo na po yung male or siya yung ibukod nyo ng cage at kailangan po malinis yung cage nila. At bukod po sa kalinisan ng cage ng babaeng hamster na mga nganak, kailangan po yung mga pagkain na luma natatanggal nyo na din po, napapalitan po ng bago. Sa mga dwarf hamster naman po, medyo mahaba-haba po yung araw ng pagbubuntis po nila. So, kahit ano pong lahi po yan, basta dwarf hamster, maparobo, winter campbell po yan, nasa 20 to 22 days po yung pagbubuntis po nila. So, kapag po hindi nga po ninyo alam kung ilang araw na po, basta't makita nyo pong malaking-malaki na po yung tiyan nila, yun po ay malapit na pong manganak. So, kailangan nyo na po silang i-prepare. So, ganun din po yung gagawin nyo. Kailangan nyo po siyang ibukod sa male or yung female yung ibubukod nyo para mga po maiwasan yung makakastahan po uli siya. Yun po. At kapag napansin nyo na po yung hamster nyo po ay nanganak, huwag nyo pong silip-silipin, huwag nyo pong hawakan yung mga babies nila. Bibigyan nyo po sila na medyo madami-daming pagkain para po hindi po kayo bukas ng bukas or silip ng silip sa kanilang cage para po iwas yung stress, hindi po nila kainin yung mga babies po nila. Yung water bottle lang po kailangan everyday po yung napapalitan yung tubig. So, pagbigyan nyo ng tubig, hayaan nyo lang po yung hamster nyo. Huwag nyo pong silip-silipin. Kasi nga po, yun minsan yung nagkakos kung bakit kinakain yung ng mother hamster yung mga babies nila. Na-stress po sila. Kung itatanong nyo naman po, kailan po pwedeng hawakan yung baby ng hamster? Kapag po yung baby ng hamster nyo ay 2 weeks na po, marami na pong balahibo, pwede na po yung hawakan para po simulan po yung pagpapaamo, para po maging maamo, masanay at hindi po mangagat. Kapag po kasi yung hamster hindi po nasanay na hinahawakan, iyan po ay nangangagat. So, kailangan po talaga mahalagang pinapaamo yung hamster. Lagi pong hinahawakan, everyday nyo pong hahawakan. So, yun po, safe po silang hawakan kapag po ang baby hamster ay naka 2 weeks na. Kahit anong lahi po yan, basta yung hamster nyo, yung baby nila, nakapag 2 weeks na po, pwede na po yung hawakan para nga po masanay. Kapag po wala pang 2 weeks yung mga hamster nyo, wag nyo po munang hawakan kasi iyan po kakainin ng kanilang nanay or aabondonahin, hindi po niya padededehin. So, yun, iwasan nyo po yung nahawakan sila kapag wala pa pong 2 weeks. Kung itatanong nyo naman po, kailan nagsisimulang kumakain ng solid ang mga hamster? So, ayan po sila kumakain pagka po sila ay nasa 8 days na or 10. Depende po sa lahi din ng hamster. Depende rin po sa kanila kasi may mga hamster na mahihina. So, pero kadalasan ang mga hamster pag 8 days, 7 days, unti-unti na po silang kumakain. So, ako binibigay ko sa kanila kapag ganyang age ay pellet or mga madadahong gulay kagaya po ng malunggay, dahon ng malunggay, dahon ng kangkong. So, yung mga ganun po muna, yung mga malalambot pong pagkain. At ang last po na maaari nyo pong itanong ay kung kailan po pwedeng ihiwalay yung mga baby hamster sa kanilang nanay. Ang mga baby hamster, ihiwalay nyo po sila kapag po sila ay 3 weeks na. So, ibubukod nyo po yung babae, ibubukod nyo po yung lalaki. Huwag nyo po pagsasamahin yung mga babies nila sa isang cage. Kailangan po bukod-bukod po yung mga cages nila. Kailangan po bukod po yung babae at bukod po yung lalaki para maiwasan po na mabuntis nung kapatid ang kapatid niya. So, yun. Mahalaga rin po yan na nabubukod nyo po agad yung mga baby hamster kasi maaari din po yung anak ay mabuntis niya po yung nanay niya or yung mga kapatid niya. So, yun po mahalaga rin po yan na napagbubukod nyo po sila ng mga cages. Kasi po pagdating ng 4 weeks, ang mga female hamster maaari na po mabuntis yan. So, yun po kailangan po talagang maiwalay po sila ng mga cages para po hindi maaga silang mabuntis. So hanggang dito na lang po guys, maraming salamat po sa panonood at sa suporta. Palagi po mag-iingat at God bless you all.